So, magpatuloy po tayo sa Hebrews at tulad ng binasa ni Nix kanina, we're gonna talk about Hebrews chapter 9 verses 1 to 14. So yung Hebrews chapter 9 ay very related dun sa Hebrews chapter 8. Sa chapter 8, yung Old Covenant ay kinumpare dun sa New Covenant. So yung Old Covenant, para lang malinaw yung ating conversation, we'll try to define yung terms kasi hindi ko ina-assume na lahat ay naunawaan. Ano ba yung covenant? Ano ba yung mga bagay na ganyan? Maaaring may mga ngayon lang yung naririnig or may mga bisita. Pag sinabi nating Old Covenant, ibig sabihin, yun yung mga nakasulat sa Old Testament na paraan ng Diyos para maging katanggap-tanggap sa Kanya yung isang tao. Kasama na dito yung paraan ng kanilang pagsamba at kasama na ito yung paraan para gawin yung mga seremonya ng kanilang pagsamba. Ito ay mga ginagawa ng mga Hudyo nung unang panahon or nung Old Testament. So, kinumpare itong lumang paraan na ito sa isang bagong paraan. Ito yung tawag sa New Covenant o yung bagong kasunduan or bagong paraan na itinalaga ng Diyos na nakasulat naman sa New Testament. So, yung New Testament or yung New Covenant na nagsasabi na ang nag-iisang paraan para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Hesus. And the author is arguing all throughout the book of Hebrews that Jesus is always a better and a more sensible choice. Sa haba na lang napag-usapan natin sa Hebrews, yun palagi yung gustong iparating ng author. Jesus is always a better and a more sensible choice. And ngayon sa chapter 9, yung author ng Hebrews ay nagpapatuloy na i-compare yung Old and New Covenant sa aspeto ng pagsamba at pagiging katanggap-tanggap sa Diyos. And he spent 10 verses, yung verses 1 to 10, para ipaalala dun sa kanyang mga tagapakinig, dun sa audience niya, na yung lumang paraan ng pagsamba ng panahon ni Moses, inisa-isa niya yon. He goes back over 1,000 years para balikan yung sistema nila ng pagsamba at i-detalye yung mga bagay tungkol sa kanilang place of worship. Yung kanilang place of worship, sa panahon ni Moses, ang tawag dito ay tabernacle o yung tolda. Tinatawag din itong earthly holy place or aka the tabernacle. So nung nasa Jerusalem na sila, nagkaroon na sila ng physical na building. Ang tawag na nila dito ay temple. Pero temple and tabernacle, tolda ay meron lang yang isang purpose. So para umpisahan natin yung ating pag-aaral, basahin ulit natin yung 1 to 7 ng ating text. Sabi dito, ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng altar na sunugan ng insenso, nasa loob ng kaban ang sisidlang, nasa na ba ako? Ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod niya Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. Verse 5, at sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan.
Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin, ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi. At ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. So, actually, ang haba nun, pero di pa yun yung full details ng tabernacle or ng tolda. Kung gusto nyong mabasa yung buong detalye ng tabernacle, pwede nyong basahin yan, starting Exodus 19 hanggang sa Book of Numbers. At lahat ng mga seremonya na ginagawa nila doon ay maaari na doon mapag-aralan. Pero hindi na natin iisa-isahin yung mga furniture na yun, yung mga design na sinabi dito sa book dahil may members meeting pa tayo mamaya. Pero bakit yung author ng Hebrews, inisa-isa pa niya yun? Iniisa-isa niya yung mga nakalagay, yung mga detalye tungkol doon sa tabernacle. Samantalang, naniniwala ako na alam naman ng mga audience niya yung mga detalye na yon, yung mga bagay na yon. Kasi mga Hudyo din, yung mga kausap niya dito. Bakit kailangan pa niya yung i-detalye at parang nagsayang pa siya ng oras para sabihin yon? Para sa aking pananaw at sa aking pagtingin, meron siyang gustong iparamdam sa mga nakikinig sa kanya. Hindi lang ipakita, kundi iparamdam. Una, na habang ini-imagine nila yung mga furniture na nakabalot sa ginto at magaganda at yung pagkakaayos ng tabernacle, bagamat ito ay inukit lang ng mga tao, that every time they think about the beauty and the glory ng tabernacle, maaalala nila yung kung ano yung naghihintay or kung ano talaga yung original na pinanggalingan ng idea na yon. Na maaalala nila yung ganda and glory ng tabernacle na nagbibigay sa kanilang patikim ng glory of heaven. At maramdaman nila yung longing and desire para makita at para makarating sila dun sa tunay na kaharian ng Diyos. Kaya nga yung tabernacle is a copy, tulad ng nakalagay dyan sa program nyo, it is a copy of what's to come. It is a copy of a much better place with the greater glory. Alam nila na hindi ito yung permanenteng tahanan ng Diyos. Wala namang tolda na permanente, di ba? Kung yung mga bahay nga natin, magaganda, bato, may mga bakal, di ba? Pero kalaunan, masisira din yon at mawawala. Kung yung mga bahay natin ng mga bato ay temporary, paano pa kaya, di ba, yung isang tolda na tela lang yung gamit dito? Kaya yung tabernacle, it was designed para kalaunan ay maglaho din at mapalitan ng mas mainam na plano. Kaya ang expectation para sa kanila nung sumulat is for them to look forward dun sa araw that they will see and experience the actual glory of heaven compared dun sa patikim na nakikita nila sa loob ng tabernacle. At hindi lang yung tabernacle ang temporary. Lahat naman ng bagay sa mundo ay temporary. Maging yung katawan natin, di ba? Gaano man tayo kabata, gaano man tayo ka-healthy, gaano man tayo kakinis o kaganda, at tulad ng tabernacle na napapalibutan ng ginto, kahit gaano mang ginto yung isuot natin sa katawan natin, ang ating buhay at ang ating katawan ay dinisenyo. Dinisenyo ng Diyos para sa kalaunan ay masira at mapalitan ng bago. Dahil itong katawan natin na ito ay patikim lang ng Diyos sa nakalaan na buhay na walang hanggan para sa bawat isang nananampalataya kay Kristo. So, kung paanong tinuturuan sila na huwag masyadong pahalagahan yung temporary na bagay,
yung temporary na tabernacle at to look forward dun sa mas permanent na naghihintay na mas glorious place para sa kanila. Tinuturuan din tayo na wag nating masyadong pahalagahan yung buhay. Hindi na ibig sabihin na mahayaan nating magkasakit yung sarili natin or papatay natin sarili natin. No. Yung buhay na binigay sa atin ay patikim ng Diyos. Kung masarap mabuhay, imagine kung gaano kasarap mabuhay sa piling ng Diyos at mabuhay ng walang sakit at mabuhay ng walang hanggan. The tabernacle ay lugar kung saan naroon yung presensya ng Diyos. Kung saan bumababa yung presensya ng Diyos. Ang problema, hindi naman sila pwedeng pumasok dahil sa kasalanan. So dahil sa kasalanan at dahil sa holiness ng Diyos. Dito papasok yung problem of holiness. Letter B. So very common sa mga Pilipino yung paniniwala na iisa lang yung Diyos. Totoo hindi. Naniniwala yung maraming Pilipino, siguro yung maraming tao rin sa buong mundo, na ang sinasambang Diyos ng lahat ng religion ay iisa lang. Sabi nila, iba-iba lang yung paraan, iba-iba lang yung pangalan, iba-iba lang yung ginagamit nila na mga ritual at mga bagay, pero lahat naman daw yan ay patungo lang sa iisang Diyos. So malamang isa o dalawa sa mga kakilala nyo ay ganito yung paniniwala. Ako marami akong kakilalang ganyan, yung paniniwala. Ang tawag sa ganitong paniniwala ay all-theism or omni-theism. From the word omni, na ibig sabihin ay all. Na ibig sabihin ay lahat yan, tama. Walang pinipili, walang mali. Ang all-theism ay kabaligtaran ng atheism na wala namang kinikilalang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na dahil yung opposite sila sa isa't isa, na isa na sa kanila ay tama. They're different sides of the same wrong coin dahil pareho silang hindi biblical. Well, totoo naman na isa lang Diyos. Wala namang argument doon, ano? Totoo din na siya lang yung dapat sambahin. Pero totoo din na napakadali para sa tao na lumikha ng sarili-sarili nating Diyos na umaayon sa gusto natin. Na pasok dun sa comfort zone natin. Na hindi kontrabida dun sa gusto natin. Kaya maraming mga tao ayaw ba-convert sa Christianity. Kasi maraming bawal. Kasi ang gusto ng marami ay sila yung nasusunod sa buhay nila. Kasama na dito na gusto nila, sila yung masusunod kung paano nila sasambahin yung Diyos. Ayaw nila na may magsasabi sa kanila na ganito mo dapat sambahin ng Diyos. And that's a very big problem. Kasi ang ibig sabihin ng pagiging holy ng Diyos ay yung hindi natin siya pwedeng sambahin sa paraan lang na gusto natin. Pag sinabi kasi natin God is holy, hindi lang ito tumutukoy dun sa kanyang purity and righteousness. Tumutukoy din to sa kanyang pagiging unique and special. Na kahit yung paraan kung paano natin siya sasambahin at paano tayo lalapit sa kanya ay dapat set apart from what is common sa lahat ng paraan. Our worship ay dapat laging within His holy standards or wala itong saysay. Our respect to God's holiness ang dahilan kung bakit hindi pwedeng basta-basta lang ang ating pagsamba. That's why we improve and we develop yung ating worship service over time. Kasi we're worshiping a holy God. And our worship ay kailangang holy at or nakabukod or unique or special para sa isang holy God. Hindi pwedeng basta-basta. This is God's holiness. Mahalaga para sa Diyos ang kanyang holiness. At importante na maunawaan natin yung kahalagahan nito dahil crucial ito sa paglapit natin sa Kanya. Dahil any effort that we perform na makalapit sa Ama that is less than His standard of holiness ay paghamak
sa kanyang kabanalan. It's like entering yung house ng isang maganda at puting-puti yung tiles na nakalagay, hubarin mo ang sandalyas o stepen at galing ka sa putikan. Pero okay lang, diretso pa rin ako sa bahay na to kasi yung gusto ko yung masusunod eh. Pero hindi naman sa'yo yung bahay. You're disrespecting the owner of the house sa pagpasok mo ng may maruming sapatos doon sa bahay niya. Isaiah chapter 6 verse 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So hindi sapat na sabihin lang nung mga subjects niya na holy is the Lord of hosts. And I think sa kakulangan nung salita na pwedeng gamitin na much greater than holy, kaya ginamit na lang yun ng 3 beses. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. At pag gumamit ka ng adjective ng 3 beses, mas lumalaki o mas bumibigat yung meaning nito. Parang, naalala si Venus Ra nung Miss Universe? Diba? Sabi niya, major, major. Kasi parang mas gusto niyang i-emphasize yung major na yon. And pag sinabi nating big problem, mas malaki yung big, big problem. At pag sinabi natin, it's a big, big, big problem, mas malaki yun kaysa dun sa unang 2 problem. And that's the point ng holiness ng Diyos. God is so holy to the point na yung salita natin, our words, cannot fit dun sa kanyang description. Na hindi natin lubos na maunawaan yung kanyang holiness dahil ito ay labas na sa ating kakayahang maunawaan. He's holy that way. And to be holy, it means to be cut off or separate from everything else. It means to be in a class of your own. Meron siyang sariling class, distinct from anything that has ever existed and distinct to everything that will ever exist. Bakit natin pag-uusapan yung holiness ng Diyos? Kasi ito yung problema. Ito yung isang malaking problema ng tao. Because of His holiness, kung bakit walang isa man ang nakakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Because of His holiness, kung bakit ang isang tao na may isang kasalanan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Because God's holiness dictates that everything around Him must also be holy. Ito yung isang point ng author ng chapter 9 ng Hebrews. Nung tinalakay niya yung Hebrews 1-7 na binasa natin kanina. Pinapaalala niya yung problem with God's holiness. And don't get me wrong, walang problema ang Diyos sa kanyang holiness. Tao lang ang may problema sa holiness ng Diyos. At hindi pwedeng hubarin ng Diyos yung kanyang holiness. Hindi niya ito pwedeng bawasan para lang maging acceptable tayo sa kanyang standard. No. His standard of holiness must be met sa lahat ng pagkakataon. It must be met ng lahat ng nilalang na nagnanais na makalapit sa kanya. Kaya kung titingnan niyo yung detalles sa tabernacle, every detail tulad ng sukat, kulay, pwesto at itsura ng tabernacle at lahat ng mga nakalagay doon, dapat ay according, hindi lang sa instruction ng Diyos, kundi yun ay according sa holiness ng Diyos. Dahil hindi siya bababa sa templo o sa tabernacle that will never meet His standard. Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 5, tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok, sabi ng Diyos kay Moises. Tiyakin mo na ganito yung mangyayari kasi kung hindi ganito yung mangyayari, hindi yan mamimit yung aking holiness. Dahil sa problem of holiness, kung bakit tayo hiwalay sa Diyos. And that's the problem of holiness.
Next problem. Problem with the tabernacle. Pinapaalala din ng author na kahit gaano man kaganda at ka-glorious yung tabernacle, ito ay shadow lang, copy lang ng tunay na holy place. It may have looked very beautiful or very grandiosa. It may have been very glorious place kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. Pero sa kabila nun, tabernacle is temporary. It is limited. Masasabi natin it is imperfect and incomplete compared dun sa tunay na heaven. Compared dun sa tunay na glory of heaven. Kung ganoon nga, kung itong tabernacle, kung itong earthly holy place ay limited and incomplete, ganoon din ang mga regulations na nangyayari sa loob ng tabernacle. Kung yung building ay incomplete, lahat ng nangyayari doon sa loob ng building ay imperfect and incomplete din. Verse 9, simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasulukuyang panahon. Simbolo lamang. Yung salitang simbolo na ginamit dito sa Greek ay parabole. Sounds familiar, di ba? Dito kinuha yung salitang parable. Na ang ibig sabihin ng parable, it is a short story na may mas malalim na mensahe, na mayroong mas malalim na kahulugan. At kadalasan, ito ay may nakatago na mensahe dito sa mga parable na to, di ba? Mga parable ni Jesus, parable of the seeds, parable of yung buried treasure, di ba? Ang sinasabi dito ng author, sa pagdating ni Kristo, yung tabernacle at yung lumang kasunduan and everything it represents ay nagkakaroon ng malinaw na kahulugan. Nung una, hindi nila masyadong maunawaan kung ano ba to, bakit namin ito ginagawa. And lahat na yon, naunawaan natin ngayon dahil sa bagong kasunduan, dahil sa ginawa ni Kristo. Nasagot yung mga tanong at nagkaroon ng point lahat ng mga pangyayari sa Old Testament. Mas ma-appreciate mo kung babasahin mo yung Bible, mas ma-appreciate mo yung New Testament kung alam mo yung istorya ng Old Testament. At magkakaroon ng sense yung Old Testament. Magkakaroon ng point and continuity yung Old Testament kung alam mo or kung babasahin mo yung New Testament. Kung maiko-connect mo ito doon sa New Testament. So yung story ng Old Testament ay may deeper truths. Yung Old Covenant is a parable na ang deeper meaning ay makikita natin sa New Covenant. Hindi natin ito lubos na maunawaan without the light of the New Testament. Verse 9 and 10, ang mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi nakapagpapalinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas lamang, naiiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. The point of sacrifices ng mga Hudyo ay para matakpan lang yung kanilang kasalanan. Para matakpan lang yung kanilang karubihan. Sabi sa verse 10, ito'y mga alituntuning panlabas lamang. Yung kanilang mga sakripisyo ay hindi nakapaglilinis ng budhi. Hindi nakapagbibigay sa kanila ng bagong puso. Hindi ito nagdudulot sa kanila ng mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito lalong-lalo na hindi nito naayos yung sirang relasyon ng tao sa Diyos. E di sana ay malaya na silang nakakapasok dun sa Holy of Holies o sa dakong kabanal-banalan kung okay na pala sila ni Lord. Pero hindi. Bawal pa din. Gaano man karaming hayop yung patayin nila, hindi pa rin sila makakapasok dun sa lugar na nandoon ang presensya ng Diyos.
And that's the problem with the tabernacle. Next, there's a problem of access. Verse 6 to 7, balik tayo. Sabi dito, ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi. At ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Para sa mga Hudyo, yung entry into the tabernacle and into the temple was restricted. Yung mga Hudyo ay maaari lang pumasok sa outer courts. Papakita ni Ria kung ano yung itsura ng tabernacle. So hanggang dito lang sila sa outer courtyard, yung mga Hudyo. Yung mga pari, papasok dito sa holy place, yung mga pinakapunong, yung isang pinakapunong pari lang ang makakapasok sa the most holy place. At mangyayari lamang yan minsan sa isang taon. So, yung entry dun sa tabernacle or sa temple, ito lang sinabi natin kanina, it's restricted. Outer courts ay yung pagpasok lang dun sa unang gate. Yun lang yun. Yun lang yung compound ng temple. Yung mga priest dun sa mga sacred areas at yung high priest dun sa Holy of Holies. Paano ngayon yung mga hindi Hudyo? Nga yung mga hintil, nga yung mga hindi Hudyo. Baka nga bawal sila dun kahit dun sa labas lamang ng gate eh. Bawal ang mga Gentiles o yung mga hindi Hudyo anywhere dyan sa tabernacle or sa temple. Kung yung mga ordinary na mga Hudyo bawal pumasok sa kanilang mga sacred areas, paano pa yung mga hindi Hudyo? Kaya there's a very big problem of access sa kanilang system of worship. And then there's verse 8. Ano sabi sa verse 8? Sa pamamagitan ng mga ito, maliwanag na tinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. So hindi pa bukas. Ibig sabihin, meron talagang plano ang Diyos na mabuksan yung daan. Diba? Yung daan patungo sa dakong kabanal-banalan or Holy of Holies at makalapit yung mga tao sa kanyang presensya. Pero sabi sa verse 8, diba? Hindi pa ito bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. So hindi pa raw ito bukas hanggang nakatayo pa to. Paano ngayon mangyayari yon? Gigibain ba yon para lang mabuksan yung second room or yung Holy of Holies? So tandaan natin, yung unang bahagi, yung holy place, dito sinasagawa ng mga priest yung iba't ibang mga rituals and animal sacrifices. Ibig sabihin, adyo pa kayo? Ibig sabihin, hanggang hindi pinapawalang bisa yung mga rituals and animal sacrifices na nangyayari dito, na ginagawa ng mga pari, mananatiling sarado yung most holy place sa mga tao. At mananatiling sarado yung access sa presensya ng Diyos. Nang ibig sabihin, hindi kailanman, kung hindi mawawala ito, yung mga ginagawa dito, yung mga ritual dito, hindi kailanman masasatisfy yung lahat ng ginagawa dito parang isang tao ay makapasok dito. So there's no hope for the people hanggat nakatayo yung unang bahagi. Hindi masasatisfy ang Diyos sa mga dugo ng mga hayop na kinatay at gaano man karaming hayop ang patayin bilang sakripisyo, hindi ito sapat para isang tao ay malayang makalapit sa presensya ng Diyos. Kaya nga hanggang labas lang sila. Kaya hanggang nakatayo yung unang bahagi ng tolda, hanggang may bisa ang dugo na kinatay hanggang may bisa yung dugo ng kinatay na hayop, hanggang ang pag-asa ng tao ay nakasalalay sa dugo ng hayop,
Hindi mabubuksan para sa tao ang daan patungo sa dakong kabanal-banalan kung nasaan ang presensya ng Diyos. At sino ang may kakayahang magpawalang bisa noong unang bahagi ng tolda? At sinong may kakayahang magpawalang bisa ng lahat ng ginagawa dito? Ang Diyos din. Ang Diyos din na gumawa ng unang kasunduan ang may kakayahang magpawalang bisa nito sa pamamagitan ng isang bagong kasunduan. Isang bagong kasunduan na pinawawalang bisa ang mga dugo ng hayop bilang kabayaran ng kasalanan at pinalitan ng bagong kasunduan kung saan ang dugo ni Kristo ay sapat na para bayaran ng kasalanan ng buong mundo. Sapat na para mahati yung kortina na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. So may kortina dyan. May makapal na kortina dyan. Yung ginawa ni Kristo ay sapat na para mahati yung kortina na yon. Sapat na upang ang isang makasalanan na tulad ko at tulad mo na nagtitiwala sa ginawa ni Kristo ay magkaroon ng confidence na pumasok doon sa ikalawang bahagi ng tolda, na makapasok at makalapit sa presensya ng Diyos. Yung tabernacle ay nagpaparamdam sa kanila na abot kamay lang nila ang Diyos. Ayan lang Abot kamay nila ang Diyos, pero bakit parang ang layo pa din? So near, yet so far. Dahil sa kasalanan at dahil sa holiness ng Diyos, kung bakit parang ang layo pa din. Binanggit dito ng author yung mga pari, yung kanilang duty sa verse 6. Sabi dito, ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. So, ang mga tungkulin siguro nila, naglilinis or nagsisindi ng mga kandila doon, pinapalitan yung mga kandila. So, yung mga ganong mga bagay. Bagamat sila yung mga pari or mga priest na nagtatrabaho doon sa holy place, nandun na sila, di ba? Hindi pa rin sila pwedeng pumasok doon sa isang lugar na ang maaari lamang pumasok ay yung pinakapunong pari. Hanggang doon lang sila. Bawal silang lumagpas doon sa kortina. And I'm trying to imagine how many times kaya na ang isang pari ay na-tempt na sumilip. Tingnan lang, ano bang nasa loob nito, di ba? Kortina lang yun eh. Di ba? Siguro kung nandun ako sa pagiging OC ko na to, sumilip na ako. Sumilip na ako doon. Buti wala ako doon. Hindi na siguro sumilip, pumasok pa ako. And this is the problem of access na tinutukoy natin. At dahil sa lahat ng sakripisyo, pagpatay at pagkatay ng hayop na nangyari sa loob ng tabernacle, it becomes a bloody affair. Letter E, a bloody affair. Verses 7 to 10. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. So pumapasok, babasahin ko lang po yung verse 7 muna. So pumapasok sa holy place, or sa Holy of Holies, yung pinakapunong pari ng isang beses lamang yan. At nangyayari lamang yan sa loob ng isang taon. Isang beses sa loob ng isang taon, ang isang tao ay nagkakaroon ng pagkakataon to encounter God. And it's a bloody encounter. Gusto kong makita ninyo yung sitwasyon na nangyayari, yung sitwasyon ng high priest. Pag ginagawa nila to. Hindi siya pumapasok sa Holy of Holies para kumanta ng Diyos ka sa amin. Hindi siya pumapasok sa Holy of Holies na may dalang gitara at nagpupuri. Hindi ganon. Pumapasok siya nang may madugong kamay, na may talsik-talsik ng dugo yung katawan. Baka nga pati yung mukha niya o yung buong katawan niya ay talsik-talsik ng dugo. Sino sa inyo nakaranas ng magkatay ng baka, toro, baboy, manok,
Wala. Tilapia. Ayan, siguro meron ano. Or daga. Ay, yak. Sino sa'yo nakapatay na ng lamok? Di ba? Na madugo. O sino nakapatay na ng kapitbahay na chismosa? Wala pa. Wag yung gagawin yun. So, naalala ko, na-try ko na magkatay ng baboy. So, meron kasing kaibigan si kuya na nagkakatay ng baboy. So, umepal ako doon. Doon pumunta ako, sumali ako. Hindi naman nagkadugo yung kamay ko. Kasi napunta sa buong katawan ko. Napunta sa buong katawan ko. Napakadulas kasi ng dugo pag nasa ground na. Pag natapakan mo, nakailang tumbling ako, dudulas ko doon. Kaya, hindi nga nagkadugo yung kamay ko noong umpisa na puro sa katawan ko, sa damit ko napunta yung dugo. Anyway, yung sa kanilang, ako kasi may experience, so I'm trying to imagine yung situation, di ba? So sa kanilang annual Day of Atonement, ito yung araw na sila ay magkakatay at yung high priest ay papasok doon sa Holy of Holies. Yung high priest, according sa Leviticus 16, bago siya pumasok sa Holy of Holies, kailangan niya muna magsuot ng special na damit. Alam niyo kung anong suot niya? Una, puting-puting damit. So magsusuot siya ng pure white linen. Tapos papatungan niya yun ng vest na may iba't ibang mga design. Napakagandang damit. Pagkatapos niyang isuot yung maganda at mapakalinis na damit, kukunin niya yung isang toro. Kakatayin niya yon, papatayin, kukunin niya yung dugo, papasok siya sa Holy of Holies at iwiwisik niya yung dugo ng toro dun sa mercy seat. Yung mercy seat, yun yung takip ng ark, ng kaban. Ang tawag doon ay mercy seat, kung saan nakaganon yung mga cherubim. Tapos na ba yung pagkawisik niya nung dugo ng toro doon sa mercy seat, tapos na ba yung gagawin niya? No, hindi pa. Yung ginawa niya na yon ay para lamang sa kasalanan niya at sa kasalanan ng kanyang pamilya. Remember, who he represent? He represent the whole nation of Israel. Kaya ang gagawin niya, lalabas ulit siya, kukuha naman siya ng kambing, kakatayin niya, papatayin din niya, kukunin niya yung dugo, and the whole process ay napakadugo. It's one bloody affair. And feeling ko nga, para sa akin na hindi masyadong sanay sa mga ganyang madudugong encounter, I don't think na there will be joy dun sa gagawin ko na yon sa kanilang mga seremonya. So hindi pwedeng pumasok yung high priest. Hindi pwedeng pumasok yung high priest sa Holy of Holies nang walang dalang dugo. And I can imagine, kung bawat isang tao dito ay may kasalanan at magkakatay ng isang, sabihin na nating manok or kalapati. O ilang kalapati or manok yung nakapatong dyan para lang kunin natin yung dugo. At sa pag-aalay ng dugo ng hayop, inaalay mo yung buhay ng hayop kapalit ng iyong buhay. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's the standard ng Diyos mula pa nung una hanggang ngayon. And sin is costly. Letter F. Sin is costly. Mga kapatid, hindi tapik or palo or verbal warning yung parusa ng Diyos sa kasalanan. Dito sa church, kapag kayo ay na-disiplina at kinausap ng mga elder, ganun lang yung mararamdaman nyo. Wala nga tapik or palo puro verbal warning lang or pagsaway. Pero mahal, kapatid, mahal ang singil ng Diyos sa kasalanan. Ang bayad sa isang kasalanan ay buhay. Babalik tayo sa holiness problem. Ganito kaseryoso ang holiness ng Diyos na kahit ang iisang kasalanan ng tao, kailangang may mamatay para sa isang kasalanan na ginawa mo. Mamimili ka lang, ikaw ba yung papatayin? Or kukuha ka ng magsasakripisyo para sa kasalanan na nagawa mo?
Ito yung laging pinapaalala sa atin araw-araw, na seryoso ang Diyos sa kasalanan. And every time you sin, nagpapakita ito ng rebellion laban sa Diyos. And you sin not just against the person, not just against the church, not against the leaders, the elders, or your wife or your husband. You sin against a holy God. Sobrang seryoso ng Diyos sa kasalanan. Pati yung kasalanan na di mo alam or di mo sinasadya or unintentional sins ay hindi niya pinapalampas. Ito din ay kailangang bayaran ng buhay. Sabi sa verse 7, sila'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Unintentional sins. So unintentional sins, these are the sins that were committed ignorantly. So ignorantly, di mo alam. Nagkasala ka pala. Without full awareness or accidentally. Kahit yung mga kasalanan na unintentional ay kailangang bayaran ng kamatayan. May mga magsasabi, sobra naman si Lord. Sobra naman si God. Hindi ko nga alam na nagkamali ako. Tsaka isang beses lang yon. Patay agad, deads agad, GG na agad. Sobra naman si Lord. Grabe naman si Lord. Masabi ko lang dyan, grabe ka naman. Grabe ka naman kay Lord. We are so insignificant and dispensable, and yet we are so arrogant and too entitled na naisip natin na pwede nating gawin lahat ng gusto natin. Asuwayin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano natin nagagawang patuloy na lumaban sa gusto ng Diyos samantalang maging ang bawat hininga natin, ang bawat minuto, segundo ng buhay natin ay biyaya lang na nanggagaling sa Diyos. Nakakaumay tayong mga tao. Sa paghamak natin sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at walang ibang inisip kundi yung kabutihan natin, we deserve more than death. Kung mayroong mas mabigat na parusa sa kamatayan, yun yung deserve natin. Pero despite of our arrogance, biyaya pa din ang natanggap natin. Isaiah 53 verses 5 to 9. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi siya kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Yun ang bayad sa kasalanan natin. Yung hirap at kamatayan na ginawa ni Kristo. Isang araw, maniningil ang Diyos sa lahat ng ginawa nating kasalanan. But if you're a Christian, you can confidently say, bayad na ng dugo ni Kristo. And that's our blessed assurance. Ang problema, mga kapatid, nababagabag ka pa ba sa mga kasalanan mo? Kung ikaw ay miyembro ng BBCC, do you confess yung mga kasalanan mo sa mga elders? Nalulungkot ba tayo pag nagkakasala tayo? O baka ang yabang-yabang pa natin, ang tapang-tapang pa natin, na parang walang pwedeng sumaway sa atin, walang pwedeng magbago ng isip natin sa pagpapatuloy natin sa paggawa ng kasalanan. Na parang walang kahit sinong pastor ang pwedeng sumaway sa atin. At kung isa ka man sa nag-iisip na, tatanggapin naman siguro ko ng Diyos kahit
Kahit makasalanan ako, kahit hindi ako magsisi. Kasi mahal niya ako. Kung ganito yung iniisip mo, kapatid, you have a very big holiness problem. Hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo alam yung kahalagahan ng kanyang kabanalan. Ang nag-iisang solusyon sa ating holiness problem at nag-iisang paraan para tanggapin tayo ng Diyos ay sa pamamagitan ng isang high priest na nakakaunawa sa holiness din ng Diyos. Dahil siya mismo ay perfect in holiness. Isang high priest that can represent us holy and acceptable sa Diyos. At yun ang ating Panginoong Yesus. Yung ginawa niya, yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang dugo, one blood to solve all and to save all. Verse 11 to 14. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari na mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila iluminis, ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sabi doon, ngunit nang dumating si Kristo. Yung pagdating ni Kristo, it signals the time of reformation. Na sinasabi sa verse 10, sabi sa MBB, dito babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinawag siyang pinakapunong pari ng mabubuting bagay. Ano yung mga mabubuting bagay na yon? Ano yung mga pagbabago na nakabubuti para sa atin na ginawa ni Kristo sa kanyang pagdating, sa kanyang paghihirap at sa kanyang pagkamatay? So noon sa Old Covenant, ang mga pari ay naglilingkod sa isang man-made tabernacle, sa isang imperfect and incomplete na tolda. Sa pagdating ni Kristo, si Kristo ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. So we have a future hope na meron tayong pupuntahang sambahan na higit na dakila, na walang katulad at hindi ginawa ng tao. Sa Old Covenant, once a year ang pagpasok ng high priest sa Holy of Holies. Ginagawa ito minsan sa isang taon. Pagdating ni Kristo, nung dumating si Kristo, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Sa Old Covenant, iba't ibang klaseng dugo ng hayop ang kailangan. Sa pagdating ng Panginoong Jesus, one blood. Yung dugo niya ay sapat na. Kaya sinabi niya, bago siya mamatay, bago siya mamagagutan ng hininga, it is finished. No more unending cycle nung pag-aalay ng mga kinatay na hayop. Wala na yung longing para sa mga bagay na naghihintay para sa mga nakipag-isa na kay Kristo na hindi naman nila natatanggap noong unang panahon. Sa Old Covenant, may mga temporary blessings. Sa pagdating ng Panginoong Yesus, there's eternal redemption. Sa Old Covenant, yung paglilinis ay panlabas. Sa pagdating ni Kristo, ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi. Nilinis tayo from the inside out. Sa Old Covenant, they have a very limited access. Dahil sa Panginoong Yesus, we have yung actual access to God and no more separation sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Ang kaligtasan natin is a work of the Trinity. Tingnan nyo sa verse 14.
Verse 14, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu o yung Holy Spirit, inialay niya o inialay ni Kristo kanino? Inialay ni Kristo sa Diyos Ama ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they were all involved para lang maligtas ka, para lang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Lahat sila may ginawa at gumawa ng paraan. Imagine that. Yung ating pagiging puny creature, yung Trinity pa ang gumawa ng paraan para sa atin. Iniligtas tayo. Iniligtas tayo para saan? Para lang ba tayo ay habang buhay na maging tagapakinig? Para lang ba tayo magpatuloy mamuhay sa kasalanan? No. Sabi doon sa verse 14, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Bilang conclusion, binigyan ni Kristo ng solusyon yung ating problem of holiness nung siya ang ating naging representative sa Ama as our Savior and great High Priest who is perfect in holiness. Kung si Kristo ay holy, lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa Kanya are considered holy and acceptable sa Diyos. Dahil kay Kristo, you are already holy. But don't stop there. Don't stop there. Grow in holiness. Pagsikapan mo na lumago at tumibay sa iyong pagiging cut off, separated, ibinukod, special para sa Diyos. Live your life kung paano ka tinawag to be holy. Grow in holiness. Magtiwala ka sa ginawa ni Kristo dahil hindi mo to kayang gawin sa sarili mo at sumunod sa lahat ng inuutos niya. The holiness of God ang pumapatay sa pagtitiwala natin sa sarili natin at sa ating self-sufficiency. Yung holiness na problema natin dahil sa Panginoong Jesus, ito na yung nagdadrive sa atin to run doon sa ating tagapagligtas. It drives us to our Savior na dahil sa kanyang buhay at kamatayan ay nagawa niyang ma-connect tayong mga unholy people to a holy God. Ni-reveal ng Diyos yung kanyang holiness sa mga tao sa unang panahon dati as a warning. Pero dahil kay Kristo, holiness of God is now an invitation that calls us and welcomes us to run into Him. There we will find grace, forgiveness, and salvation that will last forever, not temporary. Binigyan ni Kristo ng solusyon yung ating problem with the tabernacle. Dahil ang pagsamba natin ngayon ay hindi na nakasentro sa mga magagandang furniture, mga palamuting gawa ng tao. Hindi na ito nakasalalay sa isang paring mayroon din namang kahinaan at mayroon din namang mga kakulangan at kasalanan na katulad natin. Ang pagsamba natin ngayon ay nakasentro na kay Kristo sa mga ginawa ni Kristo. Nakasentro sa gospel-centered. That's how Christ solution yung problem with the tabernacle. Binigyan din ni Kristo ng solusyon yung ating problem of access. Nung minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan. At ito'y sapat na. Sapat na at higit pa sa ating inaasahan. Dahil hindi lang siya pumasok sa Holy of Holies. Si Kristo ay pumasok at naglilingkod doon sa sambahang higit pa. So meron siyang ginagawa, naglilingkod siya doon. Ano yung paglilingkod niya? Namamagitan siya sa atin at sa Diyos. Walang katulad at hindi ginawa ng tao ang sambahang ito. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito at hanggang si Kristo ay kasama ng Ama, wala tayong problema sa access. Jesus resolved our problem of access. Winakasan ni Kristo yung paulit-ulit na bloody affair na ginagawa ng mga Hudyo. Dahil hindi dugo ng mga kambing at guya
ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Walang hanggan, hindi yan natatapos, hindi putol-putol, hindi pa nagkasala ka mawawala, and then pag nagsisi ka, babalik ulit yung kaligtasan. Walang hanggang kaligtasan na binigay ni Kristo ay nagpapatuloy at magpapatuloy walang hanggan. But sin will continue to be costly. Hindi yun magbabago. Oo, binayaran ni Kristo ng kanyang sariling dugo yung kasalanan natin. At ito yung pinaka-costly. Ito yung pinaka-expensive na bayad sa kasalanan ng tao. Pero ito lang ang paraan para ang kaligtasan ay maging libre. Kailangan bayaran ng mahal ni Kristo para maging libre para sa atin. At kung ikaw, kapatid, ay nagpapatuloy sa kasalanan, nasabi ko sa iyo, sisingilin ng Diyos yung lahat ng ginawa mong kasalanan na kulang pa yung buhay mo na pambayad para dito. Dahil sa gana ni Kristo, hindi mo na kailangang paghirapan ang kaligtasan or try to gain God's favor. Dahil sa ginawa ni Kristo, makakapamuhay na tayo with freedom from guilt and shame. Hindi na natin kailangang isipin yung unintentional sins na nagagawa natin dahil maging ito ay binayaran na ni Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, we can serve the living God. Hindi dahil sa takot or sa burden or obligation na kailangan ko maglingkod, kailangan ko mag-serve dahil ito yung obligasyon ko. No. We can serve the living God dahil ang paglilingkod sa Diyos ay paraan ng pagpapasalamat natin sa Kanya. At dito tayo masaya. Kaya tayo naglilingkod. This is where we find our joy in serving God. At dahil sa ginawa ni Kristo, wala nang dahilan para hindi tayo makalapit sa Ama. Yung ating budhi at konsensya ay nilinis na. At ang ating kaligtasan ay secured and eternal dahil it's sealed with the blood of Christ. Lahat ng tinatanggap nating mabuti, nararanasan nating mabuti, ay dahil lamang sa ginawa ni Kristo, dahil sa paghihiram ni Kristo, dahil sa kamatayan ni Kristo, para sa ating mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan. Always remember that and always look into Christ sa lahat ng nangyayari ng aspeto sa buhay mo. And don't stop. Kung di mo pa ito naunawaan ngayon, mga kapatid, don't stop. Magpatuloy ka. We will always welcome you here every Sunday. Mag-aaral tayo, mag-uusap tayo, and we will all grow ng sama-sama sa pananampalataya natin sa Diyos at sa paglakad natin at pagsunod sa Panginoong Yesus. Let's pray. Aming Ama, we thank you. We thank you for the blood of Jesus na siyang naglinis sa aming mga puso, na siyang nagbigay sa amin ng bagong buhay, na siyang nag-iisang naging tama sa buhay namin. Ama, salamat po. Salamat na dahil sa Panginoong Hesus ay meron kaming high priest na patuloy na namamagitan sa amin. Meron kaming great high priest na nangako na kahit kailan ay hindi kami iiwan at pababayaan. At salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa ni Kristo para sa amin. Patawarin mo kami dahil madalas nawawala kami sa focus. Nawawala kami sa pagtingin namin sa Panginoong Hesus. We become overwhelmed ng mga problema, ng mga nangyayari, challenges sa buhay namin. Kaya patawarin mo po kami. Tulungan mo kami na laging tumingin kay Kristo at laging makita yung kapahingahan sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin. Patuloy mong linisin yung aming buhay, yung aming konsensya, yung aming mga budhi.
At maramdaman namin na kami ay malaya na sa kasalanan. Dalangin namin na patuloy naming maisabuhay yung pag-ibig na una mo nang ipinakita sa amin. At yun din yung pag-ibig na maipakita namin sa ibang tao. Ama, salamat po. Salamat sa confidence. Salamat sa freedom. Salamat sa Panginoong Jesus na nagbayad ng aming mga kasalanan. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen.